political will and courage. Nung si dating Pangulong Estrada ang nasa Malacanang, kaliwat kanan ang ginawang pambubomba sa kampo ng MILF sa Mindanao. 13 major camps at 43 maliliit na kampo ng MILF ang binomba. Kasama na dyan ang Camp Abubakar, ang tinuturing headquarters ng MILF. Kaya ngayon, nagtataka raw siya. Bakit kaya 19 na sundalo na ang nalalaga sa militar, tila ayaw pa rin ni Pinoy na magpakita ng puwersa. Sometimes may kasabihan sa English, sometimes you have to wage war to earn peace. Dapat ipakita na natin, tayo we have a strong government. Nakahanap naman ng kakampi si Erat. Sabi ni dating Defense Secretary Fortunato Abad na dati rin tumayong chairman of the GRP Peace Panel, hindi dapat maging masyadong mabait si Pangulong Aquino. Paminsan-minsan kailangan gumamit siya ng puwersa para maging epektibo at seryosohin ang peace talks. Yung peace talk na yan it's not really the solution to that. Sa akin, solution that is that you use violence. Si Senador Panfilo Lacson ganito rin ang pananaw. Pero kung si Lacson pabor sa paggamit ng puwersa, si Senador Miriam Defensor Santiago naman pabor sa desisyon ng Pangulo na igalang pa rin ang peace process. She said he is against an all-out war. That, of course, is what we would expect from a responsible, sober head of state. Para naman sa business community, hindi makakatulong sa imahe ng bansa ang pagdeklara ng all-out war. From business point of view, we do not feel that an all-out war will be an improvement in our image, no? Especially because this is not going to be resolved in a short time. No? Sabi tuloy ni Senadora Miriam, kung talagang may kasalanan ng mga rebelde sa nangyaring bakbakan, mas makakabuting kasuhan na lang ito ng murder, tulad ng plano ngayong gawin ng Pangulo. Andrea Bautista, News 5.